Okay, so this time, take up po natin yung paglalagay ng frames sa ating pictures. Okay? So yung first case po natin is same orientation. Okay? So yung picture natin is landscape and our frame is also landscape. Tapos isang butas lang ho. Okay? So yan po yung ating first case. So in this case, the simplest case, so just press F4. Okay? So F4 is yung shortcut natin para ilagay ng Photoshop yung frame dun sa ating pictures. Okay? So yan. So automatic na hong nilagay ng Photoshop yung frame sa ating picture. Okay? So kung halimbawa gusto po ninyong palakihin, so just click po yung move tool para magpakita po yung mga transform controls dito sa gilid. Okay? So position nyo po yung cursor dun sa corner. Okay? So ito po yung take note. Kailangan po naka-shift kayo kapag nagbibinat kayo para yung proportion ma-maintain po ninyo. Okay? So hindi nyo po mabibinat. Halimbawa po hindi po kayo naka-shift, mangyayari po yan, maganyan nyo o kaya mabinat nyo pataas. Okay? May stretch po natin yung ating picture. Okay? Pero pag naka-shift po kayo, kahit hindi po kayo nakatingin, pantay po yung proportion nung paghatak ng pakaliwa at pataas. Kaya, okay? So, halimbawa ganyan. So, mag-scale lang po siya up or down. So, pwede po nating i-move para may center po natin yung ating dalawang pictures. Yan. Yan. Okay, so kung okay na ho, so pwede na ho nating i-package. Okay, so ang packaging po natin ng my frames ay let's say 2 pieces wallet size with frame. So control F2. So pag kinontrol F2 po natin, yan po yung lalabas. So papansin nyo po ang message size 4R and portrait same po dun sa mga ID packages natin. Okay? So kung halimbawa pagkatapos ng mag-ID, ito po yung ginawa nyo. So enter na lang po yung gagawin nyo. Okay? So let's press enter. Okay? So this time wala pong nakaset. So kung nakaset po sana yan ng 4R, so just press enter. Okay? So this time just enter and properties. Okay, and select po yung ating 4R portrait. So click OK and click OK. So pupunta na po yung ating print dun sa printer. Okay, so ganun lang po yung maglagay ng frame sa ating picture. Okay, so our second case is yung picture saka yung frame has different orientation. So yung picture natin is landscape, yung ating frame is portrait. Okay? So but make sure po na yung ating picture na landscape is pwede po nating gawing portrait. Okay? So ang idea ho dito, dapat po yung picture natin yung susunod dun sa frame. Okay? So hindi po yung frame yung susunod dun sa picture para hindi ho natin mabago yung design ng ating frames. Okay, so since yung picture natin dito, pwede ho natin gawing portrait. Okay, so let's say wallet size po yung gagawin natin. So just click po natin yung crop tool. Okay, ang wallet size po natin is 2.4 by 3.2 yung height niya, tapos 300 po yung kanyang resolution. Okay, so kung hindi nyo po alam yan, halimbawa clear, so hindi po nyo alam yon, so just load po yung ating tool preset dun sa ating piece of print folder na ginawa kanina. So yung tool preset natin nasa DVD8 po, nasa Aloha, tapos may tool presets po doon yung piece of print na tool preset. So just click po yung loading, so navigate to load tool presets. Okay, so yan, tool presets, tapos may piece of print na file po doon. So, ganyan po yung icon ng ating Photoshop tool preset. Okay? So, just load.
Okay? So, we have now 1 by 1 ID. Doon sa tool presets natin, 1 by 1, 2 by 2 for our landscape. So, doon sa bandang baba, nandyan po yung wallet size portrait. So, papansin nyo yung width sa kahit dito, wala na ho. Sa yung resolution, but kapag pinindot po natin yung wallet size portrait, magkakaroon po ng value automatically, no? So, yung resolution niya, 300, 3.2 yung height, and 2.4 yung width. So, just crop po, ganyan. Extend lang ho natin ng konti dito sa baba. Since dito sa frame naman ho, may bakante doon sa baba. Okay? So, ang idea ho dito is gagawin natin portrait yung ating picture. Same orientation doon sa ating frame. Okay? So, yan. And, so, bumalik po tayo sa first case po kanina. Let's rotate po yung ating canvas. Okay? Rotate po natin yung canvas clockwise, 90 degrees. So, ang kanyang shortcut is F10. Okay? So, kung sa inyo pong keyboard, just press F10. So, we will rotate canvas 90 degrees clockwise. Okay? So, parehas na ho sila ng orientation na landscape. So, bumalik lang po tayo dun sa first case na parehas pong landscape. So, this time, pwede na ho natin pindutin yung F4. Okay? So, papasok na po yung ating picture sa frame. Okay? And again, para po ayusin natin, rotate na lang po ulit natin yung canvas. This time, counterclockwise 90 degrees. Okay? So, para ayusin. Pero pag halimbawa hindi na po natin ayusin, maganda na po yung pagkaka-shoot ng frame or ng picture dun sa frame. Pwede na ho natin i-package by Ctrl F2. So, dito, ayusin pa po natin ng konti. So, yan. Okay? So, puging-pugi. Okay? So, bago ho natin i-package ito ng Ctrl F2, so make sure po na naka-landscape po siya. So, paano? Just press F10. Okay? So, ang effect po ng F10 is rotating the canvas 90 degrees clockwise. So, ganyan ha. No? So, pag pinindot po yung Ctrl F2, so package na po ng 2 pieces na wallet size. Okay? So, stop ko lang ho dito. Kung ibang size naman bukod po sa wallet size, so pwede ho ninyong gawin nyo, no? So, by yung resize natin. Okay? I-resize natin, halimbawa 3R. Ang resize 3R is Ctrl F7. Okay? So, hindi po nyo kabisado yon, just look at your shortcut key print out. Okay? So, Ctrl F7, may message po tayo, position the rectangle for cropping. So, just click continue ho. Magpapakita na naman po yung cropping rectangle natin. So, yung proportion nito is 3.5 by 5 for 3R. Okay? Okay, so 3R 3.5 by 5 na po yung size ng ating picture. So, pwede na ho natin print as 3R. Okay? Okay, so yung susunod na case po sa paglalagay ng frames is, halimbawa, 2 butas na po yung ating frames. So, mapapansin nyo po kanina, isahang butas lang po yung nandun. So, pwede ho natin gawing or gamitin yung F4 na shortcut key. Okay, so dito ho, so gagamitin po nating technique is first, drag and drop natin yung picture. So, just click po yung ating picture at i-drop po natin dun sa frame. Okay? So, pag na-drop na po natin, pwede na po natin i-close. Let's maximize po yung
ating frame. Okay, so take note po, pag nagre-resize po tayo ng picture, naka-shift po tayo lagi. Okay, so para hindi ho natin mabago yung proportion ng picture. Okay, hindi po siya tataba or papayat. Okay, so pag nakapesto na ho, sunod ho natin sa frame. So yung frame po natin is medyo nakatagilid. So yung picture, itatagilid natin, just rotate po natin. So any corner can do the rotation, no? So dito sa corner, ilalayo niyo lang po ng konti yung cursor nyo, so para maging curve po siya, no? Pag naging curve, taas baba, so pwede nyo hong i-rotate any angle. Okay, so yan. So, restore down na lang ho natin para makita natin yung nasa likod niya. So, yung next picture, so, ganun din, drag and drop po natin sa ating frame and close. So, maximize natin yung frame. So, yan. So, sunod natin din sa frame na medyo nakatagilid. So, itatagilid lang ho natin doon sa corner, doon sa four corners. Kahit saan po doon, medyo ilayo nyo lang po ng konti yung inyong cursor para maging curve. So, para pwede na ho nating i-rotate yung ating picture. Okay? So pagkatapos nyo pong i-rotate, so just double click po para i-position po yung ating picture. Okay, so yung second technique, para po maglagay ng mga frames sa 2 or more na butas. So, in first case po is drag and drop. So, dito ho is by using our rectangular marquee tool or the marquee tool. Kasi kapag ni-right click ko natin yan, merong siyang elliptical. Okay? So, ito pang select ko ng circular o elliptical region o kaya rectangular region. Okay? So, kahit iba-iba po yung kulay. Okay? So, matatandaan ho natin, ang ginamit ho natin sa same colors ay yung magic wand. Kahit anong shape ho yan. Basta susundin niya ho is yung same color. So, dito sa marquee, so kung ano po yung shape, let's say rectangular marquee, so rectangle po yung kanyang isa-select. Kahit ano pong kulay yung andon. Okay? So, unahin ho natin itong frame po na nandito sa picture po na nandito sa rectangular frame. Okay? So, just draw a rectangle dun sa picture and copy. Okay? Control C and punta po kayo dun sa frame, paste. Okay? Control V. Okay, so yan. Okay, so close po natin ngayon yon para mas maluwag po yung ating working space. Okay, so yan po yung nangyari kasi mas mataas po yung layer ng picture kesa dun sa frame. So pagpalitin lang ho natin, just drag po yung picture pababa, sabay bitaw. So nasa baba na ho siya. So using move tool to position po yung ating picture. So take note ho, shift pag nagdadrag po kayo dun sa corner ng ating picture. Okay? Okay? So, after placing or putting yung ating photo, so just double click to put it in place. Okay? Or just press enter. Okay? So, restore down natin para dun naman sa next picture, para dun sa circular na butas. Okay? So, since circular siya, we will be using the elliptical marquee tool. Okay? So, para makapag-select ho ng circular region. Okay? So, ganun din, copy. Close na ho natin. Tapos, punta po tayo dito sa frame. Paste. Okay? So, using the move tool again, para i-resize ho. So, take note, shift key
together with the resize para ma-maintain natin yung proportion ng ating picture. Okay? Shoot natin dun sa circular frame. Okay? So to position, just press enter or double click inside the box. Okay? So ayan po yung second case ng paglalagay ho ng picture sa 2 or more frames or butas dun sa ating mga frames. Okay? So kasi may mga 3, 4, mga ganun ho. So ganun lang. Using marquee or yung ating drag and drop method. Okay, so ito pa yung isang case. So dalawa ho yung butas ng ating frame at meron po tayong isang picture pero dalawa po yung nandun. Okay, so in this case, pwede nyo pong pindutin yung F4. Okay, so papasok po ngayon yung frame doon sa ating picture pero hindi po sila sakto. Okay, so pwede nating tanggalin po yung layer visibility ng frame muna. So dito sa layers window, okay, so para matanggal. So ang gagawin natin, so make layers 0 the default layer and using the rectangular marquee tool, select ko natin yung rectangular marquee. So maggawa ho tayo ng rectangular selection dito sa isang picture. Okay? And copy and paste. Okay? So meron na akong dalawang layer, isang layer 0 sa isang layer 2. Okay? So make the frame layer visible this time. And using the move tool to position po yung ating mga pictures. Okay, so yun lang po yung technique para paghiwalayin po yung dalawa kung hindi sila swak or shoot dun sa dalawang butas ng ating frame.